Magandang araw mga mare at pare, panibagong araw na naman para sa mga tulad kong nasa bahay lang. Siyempre tuwing umaga, ang unang-una nating ginagawa sa ating tahanan ay ang pagbubukas ng bintana. Kaganda ng bintana namin mare no, kami lang ang meron yan. Ang sumunod kong ang ginawa mga mare ay ang pagsalin ng mainit na tubig galing sa takure. Nagsaing na nga rin pala ako dyan ng bigas mga mare. 3 gatang nga pala yung sinaing ko para nga abot na hanggang tanghali. Minsan nang luto na nga lang mga mare para nga makatipid na rin sa gasul. Trip ko nga palang mag-ulam ng talbos ng kamoteng kahoy ngayong araw. Kaya naman nanguha na lang din ako dito sa tabi ng bahay namin. Fried talbos ng kamote nga pala ang luto nito mga mare. Fast forward na nga yan mga mare at naluto ko na nga itong kamoteng baging. Kaya naman nagluto din ako ng longganisa. May tira nga din pala kaming ginataang talbos ng kamoteng kahoy. Pagkatapos naman namin kumain mga mare ay naglambing nga itong asawa ko. Malinis nga daw siya ng kuko. Kaya naman agad ko na rin nilinisan bago nga siya gumayak. 11:00 pa kasi ang pasok niya. Nung matapos kong alinisan, ay diretso naman ako dito sa higaan namin dahil hindi pa nga natitiklop itong mga pinaghigaan namin. 'Di ba? Umaga pa nga lang yan pero batak na ang mare nyo. Kaya kung sinasabi ng iba, nasa bahay ka lang naman wala ka namang ginagawa. Huy, for your information, mas nakakapagod po ang trabaho sa loob ng bahay. Kinahapunan mga mare ay naisip ko ngang lagain itong 2 piraso ng tulingan. Sabi ko nga ay gagawing sisig yung isa at yung isa naman ay lumpia. Kaso nga ay kulang naman kami sa rekado kaya ang ginawa ko na lang, gagawin ko na lang lahat na lumpia. Hinaluan ko nga lang pala ng 1 pirasong karot. Ito gagawin ko para naman may gulay. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng sibuyas at konting pampalasa. Naglagay na rin ako ng 3 pirasong itlog at saka ng paminta at saka ng asin. Ginamitan ko nga lang pala yan ng tansyameter. Bahala na nga rin palang mag-adjust yung kakain. At hinalo-halo ko nga pala itong mabuti. Pagkatapos ay hiniwa-hiwalay ko na nga pala itong binili kong wrapper. Madikit nga pala yung nabili ko kaya yung iba ay nagkabutas na nga. Kunti nga lang pala itong nabili kong wrapper. Kaya naman sabi ko, iprito ko na lang yung mga natitirang hindi nabalot. At yun na nga, iuulamin na lang namin. Inumpisahan ko na nga palang magbalot dyan mga mare. Yung unang balot ko nga ay mali pa dahil naparami nga ako ng lagay. Kaya nga sumabog tuloy yung wrapper. Nagmamadali na nga pala akong tapusin to kasi nga baka tulog na yung patitikman ko. Kaya naman nagprito na ako para nga maibigay ko na sa kabilang bahay at nang matikman kung anong lasa. At kung pasado ba, at para malaman ko din kung pwede na bang ibenta. Pero dahil bino-voice over ko na ngayon to mga mare, ay pasado nga raw yung aking unang luto. Kaya naman natutuwa ako dahil na-appreciate nila yung gawa ko. Happy birthday, ate ah! Hindi, ipapataste-test ko lang. Grabe. Akala nga ni kuya, birthday ko. Sabi ko hindi, nagawa lang